Verse 9, sa pre-Bible version, God placed him in the position of greatest honor and power and gave him the most prestigious name. Sa ERV version, easy to read version, God raised him up to the most important place and gave him the name that is greater than any other name. Dito ho sa God's Word version, GW, God has given him an exceptional honor, the name honored above all other names. Dito sa New Living Translation, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Ang lundo po nito, makikita natin ang ating Panginoong Hesus because of His absolute obedience to God. Nang magkasala ang lahi ng tao sa Garden of Eden, pumasok ang curse of sin sa sanlibutan, pumasok ang curse of death, ang curse of sickness and disease, ang curse of poverty, pumasok, at ang lahi ng tao ay patungo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lahat po tayo ay merong death sentence, reserved seat in hell. Hindi pa tayo naisisilang. Lahat ng tao meron ng reserved seat in hell. Because of the sin committed by Adam and Eve in the Garden of Eden. Nakapasok ang sumpa ng kasalanan. Lahat ng tao ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kung kaya't ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, sinabi ng Bible, siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero siya'y nagkatawang tao, natagpuan sa isang alipin. Simula sa verse 5, Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Pero ipaparaphrase ko na lang because we are running out of time. Ang sabi ng Bible, natagpuan siya sa anyong alipin, nagpakumbaba, naging masunurin, hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya matatandaan natin sa Matthew 26, verse 26 to 29, on the Garden of Gethsemane, when Jesus prayed, nung gabing siya'y manalangin, ang sabi ng mga theologians and Bible scholar, muntik nang hindi matupad ang dakilang plano ng Diyos ng kaligtasan sa lahi ng tao. Sapagat ang panalangin ni Jesus, during that night, He prayed and said, Father, if it is possible, let this cup of suffering pass over me. Kung pwede, Ama, ang saro ng paghihirap dun sa krus ng Kalbaryo, ilagpas mo na sa akin. Pero sinabi ni Jesus, but let your will be done, not my will. Pero wag mangyari ang aking kagustuhan, ang aking kalooban, mangyari ang kalooban mo. Ito po ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't muntik nang hindi matupad at makapangyari ang kaligtasan ng lahi ng tao because of that prayer of the Lord Jesus. Pero hindi naghari ang kalooban ng ating Panginoon. Ang naghari ay ang kalooban ng Diyos. And because of that obedience, nakapako sa krus ang Panginoong Hesus, nilatayan ng 39 times sa kanyang likuran. Kung napanood nyo yung Passion of the Christ, nilalatayan siya. At ang sabi ng Bible, hindi na siya ma-recognize ng mga disciples na siya si Jesus. He was disfigured.
Hindi na siya kilala. Sobrang bugbog at pahirap at pasakit. Nilibak, inisulto, dinuroan. At doon sa krus ng Kalbaryo, nakapako ang ating Panginoong Hesus, binutas ang kanyang mga kamay at ang kanyang paa. Ang mga anghel sa kalangitan ay nagmamasid at sinasabi nila, Panginoon, ikaw ang prinsipe ng kalangitan, prinsipe ng kapayapaan, ikaw ay Diyos, ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ng mga anghel sumasamba sa iyo. Lahat ng iyong nilikha, sumasamba sa iyo. Senyasan mo lang kami. Aalisin ka namin dyan sa krus ng Kalbaryo. Parurusahan namin ang lahat ng mga taong lumapastangan sa iyo. Pero alam po nyo, ang Panginoong Hesus, habang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagbigay ng anumang signal para siya i-rescue on the cross. Tiniis niya ang hirap at sakit at dusa dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin at sa ating lahat. At pagkatapos, hindi lang yon, alam nating siya'y pinatungan pa ng koronang tinik. Yung tinik na napakalaki, at least 2 to 3 inches, ibinaon sa ulo na ng Panginoong Hesus, nag-agos ang dugo at pawis. Lahat ng hirap, unimaginable suffering. At pagkatapos, sinibat siya sa tagiliran at umagos ang dugo at sinabi ni Jesus sa kanyang 7 last word, one of the 7 last word, it is finished. Into your hands I commend my spirit. At siya'y namatay. At nang ito'y makita ng kanyang ama, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang amang sumasalangit ay tumalikod, sapagkat nakita niya ang kasalanan ng sanlibutan ay nakapatong sa katauhan ni Jesus. God is a holy God. Hindi niya kayang tingnan. Kaya siya'y tumalikod at sumigaw si Jesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Father, Father, why thou hast forsaken me? Sinasabi ko ito sa inyo, just to bring you into a realization why God the Father bestowed to Jesus the most prestigious name, the most powerful name. Iniligay siya sa highest honor. Ang sabi ng Bible, because of the obedience of Jesus on the cross of Calvary, pagdating sa verse 9, ito yung ating text. God elevated Him to the highest place and gave Him a name that is above other names. Binigyan siya ng pangalang pinakamataas sa lahat ng mga pangalan, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa o sa impyerno. Ang pangalang Jesus lamang ang kikilalanin, ang makapangyarihan sa lahat ng pangalan sa balat ng lupa. At sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalang Jesus. Lahat ng bibig o dila magsasabi, si Jesus ay Panginoon sa kaluwalhatian ng ating Amang sumasalangit. Amen? Palakpakan po natin saglit ang Panginoon for the glory of God. Yes, Lord. Glory be to your name. Before I pray to your needs, what is the power behind the name of Jesus? Ano ang kapangyarihang nakapaloob sa pangalang Jesus na pag ginamit mo,
nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng kagalingan, nagkakaroon ng kasagutan sa panalangin, nababago ang buhay ng tao. What is the power behind this name? Sabi po ng banal na kasulatan sa Acts chapter 4 verse 12, there is no salvation in no one else, because there is no other name under heaven whereby a man can be saved except through the name of Jesus. Sabi ng Biblia, walang ibinigay na pangalan sa sinong ng langit, sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng lupa na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Ano ang kapangyarihan meron dito? There is salvation in the name of Jesus. Sabi ng Romans 10:13, those who call upon the name of the Lord shall be saved, shall be blessed, shall be healed, shall be delivered. Just call upon that name. Binanggit ito kanina ni Brother Eddie. Binanggit nila, Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are safe. Ang pangalan ng Panginoon matibay na muog, ang mga matuwid ay tumatakbo doon sa kanyang pangalan at sila'y naliligtas. Ang pangalang ito ay masyadong makapangyarihan, sabagat ito lang ang makapagliligtas sa iyo at sa akin sa kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men to die once and immediately judgment. Minsan lang mabuhay ang isang tao, matapos mabuhay, mamamatay. Then eternity begins. Judgment. When you die, when I die, when a person die, immediately, huhukuman na siya ng Panginoon kung saan siya pupunta, heaven or hell. Kaya nga habang tayo po ay may pagkakataon, let us make the most urgent, important decision in our life. Kailangan dito pa lang sa lupa, dito sa Taiwan, alam na natin kung saan tayo pupunta pag tayo namatay. There is a saying, there is life after death. Nakikinig na ito, bata pa ako, there's life after death, there's life after death. Yes, it is biblical. Pero merong dalawang patutunguhan ng tao. There is life after death in heaven. If you call upon the name of Jesus, if you believe in His name, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. That name alone can save you. Pero kung hindi mo kilala ang Jesus na ito, pag namatay ka without knowing Jesus, ang kilala mo ay ang iyong kinagis ng relihiyon. When you die, though you are not murderers, you are not adulterers, you are not womanizer, you are a good man or a good woman or a good citizen, but you don't know Jesus, who died on the cross for you and me. Pag namatay ka, o ang sino mang tao, regardless of his or her religious affiliation or status in life, pag namatay ang isang tao, without knowing Jesus Christ as Lord and Savior, dire-diretso siyang pupunta sa impyerno forever and ever and ever and ever throughout eternity. Because there is no second chance of salvation after death. When a person die, tapos ka na. Wala nang pangalawang pagkakataon para ikaw ay maligtas. Na ituro ng dyablo, pag ikaw ay namatay at hindi ka nakapasok sa langit, pero meron kang mga kapatid na religious, pwede silang magpanubina, pwedeng magpamisa,
pwedeng magpadasal, magtirik ng kandila doon sa sementeryo, magbayad ka ng magdadasal, at mapopromote ka pagkalibas ng 100 years na pagpapadasal from heaven, from hell, mapupunta ka na doon sa better place, sa purgatory, wala ka na sa hell. At pagkalipas ng maybe 1,000 years, baka sakali na malipat ka sa langit. This teaching is unbiblical, inspired by Satan. Ang taong mapunta sa impyerno, doon na siya for life. Forever and ever. Pag napunta ka sa heaven, doon ka na rin for life. Walang visitation. Kaya tiyakin natin, ngayong araw na ito, bago tayo umalis, ang pangalang Jesus, ang daan ng ating kaligtasan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Naalala ko ang Isaiah 7:14, kung kaya nating ilagay. Inihula, Prophet Isaiah prophesied about the coming of Jesus. Sabi ng Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin conceive a son, and shall call his name Emmanuel. Ang Panginoon ay magbibigay ng palatandaan, ang isang birhen ay manganganak, magbubuntis at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin mo siyang Emmanuel, meaning to say, God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Itong hula na ito, prophecy of Prophet Isaiah, it is about the coming of the Messiah. Inihula sa lumang tipan ang pagsilang ni Hesukristo 2,762 years. Can you imagine? 2,762 years saka lang nangyari sa book of Matthew chapter 1 verse 18 to 23. Basahin po natin ang mabilis. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. Bago isilang si Kristo Jesus, ang kanyang ina, si Birheng Maria, ay ikakasal na kay Joseph. Bago sila magsama, natagpuan na si Blessed Mary ay nagdadalang tao, buntis by the power of the Holy Ghost. Natagpuan si Maria ay nagdadalang tao. Akala ni Joseph, nasa lisihan siya ng kanyang mga karibal kay Maria. Tatakbuhan na sana ni Joseph. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya sa panaginip. Ano ang sabi dun sa verse 20? Joseph, son of David, do not be afraid to take you Mary your wife, for that which is conceived in her is the Holy Ghost. Joseph, wag ka nang tumakas. Wag ka nang mangahas na tumakbo. Dahil ayaw mong mapahiya, ang iyong kasintahan ay nagdadalang tao dahil sa banal na Espiritu. Kaya po, ang ating Panginoong Hesus na conceived in the womb of Mary ay sinless. Walang bahid ng kasalanan. Kaya si Jesus ay qualified para tayo ay iligtas. At ano po ang sabi ng verse 21? And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Sabi ng anghel kay Joseph, siya'y tatawagin mong Jesus, sapagat ililigtas niya
ang kanyang mga tao sa kasalanan. Ano ang sabi ng verse 22? So all this was done that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, inulit po ang Isaiah 7 verse 14, Behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Nung inihula ni Prophet Isaiah, inabot ng 2,762 years bago pa mangyari ang propesiya about the coming of the Messiah. Kaya sinabing, tatawagin mo siyang Jesus, Emmanuel, God with us. Pag si Jesucristo, ngayong araw na ito, tinanggap natin sa ating puso as Lord and Savior. Inamin natin that we are sinners, sapagkat sabi ng Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ng Romans 6:23, The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Tayong lahat ay makasalanan. Walang sino man ang matuwid. No one is righteous, not even one. Romans chapter 5 verse 12. Lahat tayong makasalanan. Lahat tayo ay destined to hell forever and ever. Pero sinabi ng Romans 6:23, The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang kamatayang physical, kamatayang spiritual. Separation from God in hell. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ng Bible, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Isa lang ang tagamamagitan ng Diyos sa tao. Walang iba kundi si Jesucristo, ang Diyos na nagatawang tao, God incarnate. Diyos na totoo, nagkatawang tao para iligtas ang tao sa kapahamakan sa impyerno. All we have to do is to believe in His name. Kaya sinabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Pag ipinahayag ng iyong bibig, sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Yung simple prayer of repentance and accepting Jesus as Lord and Savior of your life, you will be saved. Wala kang mararamdaman. All you have to do is to believe on what the Bible says. Kaya sabi ng Revelation 3:20, sabi ni Jesus, Behold, I stand at the door and knock. Anyone who hear my voice and open the door, I will come into him and dine with him and be with him. Sabi ni Jesus, ako'y nasa labas ng pinto, kumakatok, tumutukoy sa pintuan ng ating puso. Siya'y kumakatok ngayong umaga sa puso ng bawat taong naririto. Kung pagbubuksan natin si Jesus, papapasukin at tatanggapin natin as Lord and Savior, siya'y mananahan sa atin. Mangyayari yung sinabi ni Prophet Isaiah, You shall call His name Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay isa sa atin. Once we acknowledge Jesus as Lord and Savior, saka lang mangyayari yung Emmanuel, God
with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Nakatira na sa ating puso, pinagbuksan natin siya. And because of that, meron tayong assurance of salvation. Makakatiyak tayo ng kaligtasan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, makakatiyak tayo, our destiny is heaven. Amen? Kaya sinabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the light. No man can come to the Father except through me. Ako lamang ang daan, ako lamang ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Kaya sinabi niya ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Jesus should not perish in hell, but have everlasting life in heaven. Si Jesus lang ang tanging daan ng kaligtasan patungo sa langit. Siya ang daan. Huwag ka nang maghanap ng ibang daan. Dating daan. Ito na ang tunay na daan sa Jesucristo. Umaten ka man ang umaten dito sa JIL Church every Sunday without believing on the Lord Jesus Christ. Pag ikaw'y namatay, dire-diretso kang pupunta sa impyerno. Why? Because Jesus is Lord Church cannot save soul. It is only Jesus Himself. Ginagamit lang ang ministeryong ito in preaching the pure gospel of the Lord Jesus. Naalala ko ang Acts chapter 16, beginning verse 25 to 31. Sabi rin sa verse 31, Sir, what must I do to be saved? Ano ang sabi ni St. Paul and Silas? Believe on the Lord Jesus, and you shall be saved, and also your family. All we have to do is to believe in Jesus. Sabi ng Mark 8:36, sabi ni Jesus, What shall it profit a man if he gain the whole world, but suffered his own soul to hell forever? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamit man niya ang lahat ng bagay sa mundo. Dito sa Taiwan, ang dami nating pera. Panay ang overtime natin. Walang panahon sa ganitong gawain. Tama na yung praise the Lord, hallelujah. Hindi ako magkakapera dyan. Napunta ako rito sa Taiwan. Marami akong misyon. Marami akong pangarap. Hindi mo tinanggap si Jesus, pero lahat ng kayamanan sa mundo nasa iyo. Meron kang bahay, meron kang kotse. You can go wherever you want to go on the four corners of the earth. Hindi ka lang makalabas because of pandemic. Sarado ang mga borders ng bawat bansa. But you can proudly say, I can eat wherever I want to eat. I can go wherever I want to go. I have the money. I am rich. Ako ay sapat-sapat, sobra-sobra. Ako'y may kotse, ako'y may motorsiklo, ako'y may magandang asawa, may magandang negosyo, maraming pera, malakas ang impluensya. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamit man niya ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan, makamit man niya ang karangyaan, ang lahat ng titulo dito sa lupa. Bago ka may pakilala, ang daming mga title, MMM, DDA, HHH, saka pa lang yung pangalan mo. Sobrang dami ng titulo. What is the use of that? Iginagalang ka ng mga tao, nagbabaw sa iyo. Pag pumapasok ka, ang tawag sa iyo, Sir, Ma'am, Madam, Boss. Pag dumadaan ka, may bit-bit ka lang. Lahat, binubuhat ang iyong mga bit-bit. Nire-respeto ka ng lahat. Kilalang-kilala, sikat. What is the use of that? When you die, you will go to hell. Anong kwenta ng buhay? Matapos tayong mabuhay at mamatay, sa impyerno pala tayo pupunta. Sana hindi ka na ipinanganak sa mundo. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus as Lord and Savior of your life.
Maybe you are Catholic. Maybe you are Protestant. Maybe you are Muslim. You are Buddhist. You are member of Seventh-day Adventist. Member of Jehovah's Witnesses. Member of any kinds of religion under the sun. And you are very zealot or fanatic. Makikipagpatayan sa pakikipagdebate. Ito ang tama. Dito kami nagising. Hindi kami pwede dyan sa born again na yan. What is the use of religion kung tayo naman ay papasok sa impyerno? Tandaan natin, si Jesus ang napako sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay. The only sinless person on the surface of the earth. And because of that, He is qualified as the mediator. Why? John chapter 1 verse 29, John the Baptist, nung makita niya si Jesus the next day, he said, "Behold, He is the Lamb of God that take away the sin of the world." Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sinabi ng 1 John chapter 1 verse 7, "Walk in the light as He is in the light. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin." Lumakad tayo sa liwanag kung paanong siya'y nasa liwanag. At magkakaroon tayo ng fellowship with one another. At ano ho ang sabi? Ang dugo ni Kristo Jesus, ang kanyang anak, ang magpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. The blood of Jesus is the only blood that can obliterate your sins, my sins, and all our sins from time immemorial. Simula pa nung bata hanggang sa kasalukuyan, ito lang ang dugong magpapatawad sa ating kasalanan. Kaya there is salvation in that name. His name is Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Secondly, there is deliverance in His name. Sabi ng John 8:36, "Therefore, if the Son of God," referring to Jesus, if the Son, capital S, ang tinutukoy rito ay si Jesus Christ. Kaya capital. Ang sino mang pinalaya ng anak ng Diyos, ni Jesucristo, ay tunay na malaya. Ito ho ang gusto kong daanan na mabilis. In the Garden of Eden, kanina ho, at dinaanan ko bakit ang kanyang pangalan ay mataas sa lahat ng pangalan. Dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay patungo sa impyerno, at si Jesus ang naatasan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Nagkaroon sila ng conference, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, na kailangang maligtas ang lahi ng tao. Si Jesus ang sacrificial lamb on the cross. At dahil sa kasalanan, pumasok ang sumpa ng kasamaan sa tao. Because of the curse of sin committed by Adam and Eve, the sin of disobedience. Kaya po, walang sin plural or singular. Ito namang kasalanan na ito, katiting lang to eh. Kaya ito acceptable sa Diyos. Ano ba naman yung mandaya ako? Ano ba naman yung manloko ako? Magsinungaling ako? Mga ano lang to eh. Katiting lang to eh. Eh ang kasalanan ni Eva at ni Adan, ang sabi lang ng Diyos, lahat ng bagay dito sa Garden of Eden, kainin nyo. Except through the tree of good and knowledge and evil in the middle of the paradise. Do not eat. Kainin nyo lahat. Wag lang yung nasa gitna ng paraiso, ang puno ng karunungan. Ano ang sabi ng Diyos? Because if you eat, you will die. Kaya sinunod nila ang Diyos. Pero isang araw, si Satanas, nagsaan yung ahas at kinausap si Eva, totoo ba? Na kayo mamamatay? Hindi.
hindi totoo yun. Huwag ka maniwala sa fake news. Nung unang panahon, may fake news na eh. Number 1 author, si Lucifer. Huwag kang maniwala sa ganyan. Kainin nyo. Dahil pag kinain nyo, you will be like God. Natukso si Eva. Kaya nung kinain niya, nagulat siya, sila pala ay nude, walang saplot. Pinakain na rin niya si Adan. At silang dalawa ay nagdamit ng mga dahon to cover themselves. And if you read the Bible, here comes God, dumarating ang Diyos sa paraiso, hinahanap sila, and they responded, Lord, narito kami. Kami pala yung mga hubad eh. Sino may sabi? So, because of that, pinalayas ng Diyos si Eva at si Adan on the Garden of Eden. At ang tao ngayon, lahat ng tao na nasa mundo, na hindi kilala si Jesus as Lord and Savior, lahat tayo po ay merong sinful nature. Original sin committed by Adam and Eve in the Garden of Eden. Kaya ang lahat ng tao patungo sa hell because of that. And the only remedy for you to escape hell is to believe on what Jesus did on the cross of Calvary and accept Him as Lord and Savior of your life. Nobody else can save you except Jesus. Ngayon, ano ho ang epekto ng kasalanan? Because of the curse of sin, Satan destroyed and distorted the image of God in you and me, in the human being created by God. Winasak ni Satanas ang imahe ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Psalms 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made by the Lord. Tayo'y nilikha wonderfully, fearfully, walang pangit, walang pango, walang maitim, walang maputi. Lahat ng tao sa balat ng lupa, 7.5 billion, created by God according to His image and likeness. Genesis chapter 1, verse 26, verse 27. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. We are the reflection of God on earth. But because of sin, the curse of sin, winasak ni Satanas ang imahe ng buhay na Diyos sa tao. Ang tao ay naging masama. Basahin natin ang Galatians chapter 5, verse 19 to 21. The work of the flesh. Mabilisan lang ho to. Kung nakalagay sa screen, basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Verse 20, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies. Verse 21, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such thing will never enter the kingdom of God. Ito po ang epekto ng kasalanan. Pinasama ang tao. Ang tao mainggitin. Ang tao pumapatay. Punong-puno ng galit ng puot. Punong-puno ng gawa ng dyablo. Nangangalo niya dito sa Taiwan. Seemingly godly, pero tuwing Lunes, meron kang babae. Martes meron, Miyerkules meron, Huwebes meron, Biyernes meron, Sabado pahinga. Sa Linggo, pupunta sa simbahan. Magpapahugas ika ako sa aking mga kasalanan. Pero pagdating ng Lunes, resume uli ang kahalayan, ang paggawa ng pangangalunya, ang pagnanakaw. Lahat ng kasamaan ginagawa.
Walang magawa sa buhay, araw-araw umiinom. Pag hindi nakainom, parang magkakasakit. That is the effect of sin. Kung manigarilyo, parang kapre. In one setting, 5 kaha ang ubos. Pag uminom, hindi nagtitira ng panglakad, hindi alam paano siya nakauwi. Sobra. Gustong magbago, hindi magawa. Why? Because you need the delivering power of the name of Jesus through the blood of Jesus Christ. Babaguhin ka niya. Kasi punong-puno ng kasamaan eh. Ulitin natin, dito pa sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Ito na yung huli na verse. Ang sabi rito, but know this, that in the last day, perilous time will come. Nabubuhay po tayo sa masamang panahon. Ano po ang sabi ng verse 2? For men will be lovers of themselves. Mahal na mahal yung sarili niya. Naku, wala akong time para dumalo dyan. Kasi alam mo naman ako, pag kulang ang tulog ko, kumukulubot ang balat ko. Wow! Kailangan mo ng collagen. Hindi po ako nagpo-promote. Pampabanad yon. Eh kung wala kang pambili ng collagen, bumili ka na lang ng isang itlog sa 7-Eleven. Itapon mo yung pula o lutuin mo, yung puti, ipahid mo sa mukha mo, that is collagen. Mababanat ang mukha mo. Yung kulubot na mukha, nababanat ng itlog. I-try nyo mamaya pag-uwi, ha? Ang sabi rito, lovers of themselves, lovers of money. Ang mga tao walang panahon sa gawain ng Diyos. Why? They are lovers of money. Puro pera, 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 pera. Iniisip, pumunta ako sa Taiwan para sa pera. Pumunta ako rito, walang Bible dito. Saka na yun, praise the Lord, hallelujah na yan. Anong anniversary? Wala yan. Magkakapera ba ako dyan? Puro pera. Kaya pag tapos sa trabaho, naghahanap pa ng mga overtime. Kahit maghugas ng salamin sa Taipei 101, kukunin. Kahit magkandahulog sa hagdan, magkapera lang. No time for God. Kaya puro pera, pera. Paglabas sa trabaho, nag-iisip ng pagkakaperahan. Kaya pag naglalakad, sa kalye, laging nakatingin sa mga tinadaanan, baka makapulot ng pera. Ika, sayang din to, pang-remit. Kumakain, pera, malungkot. Pagtulog, pera, pera, pera. Nanaginip, pera pa rin. Kaya pagising niya, siya ay mukhang kayong nagsabi, lovers of money. No time for God. Ayain mo sa inuman, ayain mo sa mga party. Kahit hindi mo nga inaaya, nagpipresinte. Pero ayain mo sa anniversary ng JIL, sa live group, napakaraming dahilan. Why? This is what the Bible says. Boasters, proud, blasphemers, nanlilibak, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving. Galit na galit sa kapwa, galit lahat, galit sa mundo, galit sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, galit sa kanyang sarili. Why? This is the result of the curse of sin. Inilagay ni Satanas sa puso at isip ng tao, sa kaluluwa ng tao, ang mga demonic thoughts to destroy the image of God. Gustong-gustong magpakabait, pero hindi magawa. Pumupunta kung saan-saan, makapasok nga ako sa Corsilio. Isang linggo, mabait. Sa pangalawang linggo, masama. Lalong sumama. Makapasok nga ako rito
sa ganitong samahan? Well, the only way for you to be changed, you need Jesus. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. For you to be changed, for you to be transformed unto the image and likeness of God, you have to believe on Jesus. And the power of that name, through His blood, when He died, that is more than enough to change you unto His image and likeness. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo Jesus, meaning to say, tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay bago ng nilalang. Aalsin niya ang masamang ugali, aalsin niya ang pagmumura, aalsin niya ang pag-inom, aalsin niya ang pambababae, ang panlalalaki, ang pagsusugal. Lahat ng gawa ng dyablo ay mawawasak by the power of the name of Jesus. That's why His name is powerful, greater. Why? Because this name, palakpakan natin ang Panginoon, is the only name honored by God in heaven. One more clap offering to the Lord Jesus. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, hindi na ho ito kasama rito sa aking outline. Sabi ng Romans 12 and 2, sabi ni St. Paul, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your body a holy living sacrifice unto the Lord, which is your spiritual service or reasonable service. Ano ang sabi dun sa verse 2? Do not be conformed to this world. Do not be conformed to the standard of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago na kayo ng isip upang makita nyo ang kalooban ng Diyos. What is good, perfect, and acceptable. The will of God in your life is good, perfect, and acceptable. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Magbago na tayo ng isip. Paano magkakaroon ng renewing of the mind? Marirenew lang ho ang ating isip, ang ating kaluluwa when we read the Holy Bible. Pag si Jesus tinanggap natin ngayon as Lord and Savior, magkakaroon tayo ng appetite sa mga spiritual things. Let us develop our faith life by reading the Holy Bible. Why? Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. He who come to God must believe that He is, and He is a rewarder of them but diligently seek Him. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, imposibleng matuwa ang Diyos sa iyo. Imposibleng sagutin ng Diyos ang iyong panalangin if you do not have faith. At ano ang pananampalataya? Paano ka magkakaroon ng faith? Sabi ng Romans 17, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, as well as reading, listening to the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. Kaya ho yung mga nakinig nating mga messages na sa mga greetings and everything, without you realizing it, you don't feel anything, but you acquire faith. Nagkakaroon ka na ng pananampalataya pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. At pag meron kang faith, ano ang pananampalataya? Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na inaasahan. Gusto mong mangyari. At katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Gusto mong gumaling, gusto mong makatanggap ng himala, you have to believe first before you see. Sumampalataya ka muna bago mo maranasan at matanggap. Kaya po, after this celebration,
let us meditate God's Word. Magbulay-bulay tayo. Magsimula tayo sa Book of John. If you are first-timers, 1 chapter, 2 chapter, 3 chapters a day, basahin mo hanggang lumalim ang iyong pananampalataya, magugulat ka. Mararanasan mo ang transforming power of the Holy Spirit in your life. Hindi po biglaan, dahan-dahan ang pagbabago. Ito hong mga nakita niyo mga kumantang pastor dito kanina, ang iba ho dyan, mga basagulero, ang iba ho dyan, mga loko, mga siga, mga taksil sa asawa, mga mangungotong. Pero nung ma-born again, binago ng Diyos ang buhay, nawala ang masamang ugali, nawala ang pagmumura, nawala ang galit sa puso, ang puot, ang hinanakit, nawala ang pagmamahal sa kamunduhan. Why? This is the power of the name of Jesus. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. There is deliverance in the name of Jesus. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Sa ibang translation, He has transformed us, delivered us from the kingdom of darkness ruled by Satan, and transferred us or conveyed us unto the kingdom of light. Pamula sa kaharian ng kadiliman ng kasalanan na pinaghaharian ni Satanas, nailipat tayo sa kaharian ng kaliwanagan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya nababago ang buhay ng tao. Alam niyo ho, lahat ng mga naritong mga workers and leaders and members ng GIL para sa mga first-timer, maka-Diyos, pero nabubuhay sa kasalanan. Pero nang makilala namin si Jesus, nabago ang aming buhay because of the power of that name, the name of Jesus. Naging bagong nilalang, mawawala na ang dating masamang ugali at bisyo at kasalanan, at magsisimula ang bagong buhay na galing sa Panginoon. Ito ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po, sabi ng Bible sa James 4:7, Brother Edgar, gustong-gusto ko yung sinasabi mo ngayon. Tinatamaan ako, umiilag ako, wala akong magawa. Nasasapul ako ng mga sinasabi mo na Word of God. Alam po niyo ang sikreto, if you want to experience the transforming power of God, James 4:7, therefore, submit yourself to God. Sa ibang translation, therefore, submit to God. Sa iba naman, submit yourself humbly to God. Then, resist the devil, and the devil will flee from you. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos without any reservation, palayasin mo ang gawa ng dyablo, bisyo, kasalanan, at lahat ng mga satanic stronghold. At ito'y maglalayasan sa iyo. The secret is surrender your life to Jesus. Are you willing to surrender your life to Jesus this morning? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. The last but not the least, and I close. Ito na po ang panghuli. Mananalangin na tayo. Be ready to receive what you want from God. Madali yung manalangin, pero kailangan bulay-bulayin muna natin ang salita ng Diyos to develop, to establish our faith in God's Word. And if we have that faith, sabi ng Mark 11, verse 23, if you have faith like a mustard seed, you can command these mountains, symbolic of your problem, symbolic of your needs,
Pag ikaw ay may pananampalatayang gasinlaki ng buto ng mustasa, mauutusan mo ang bundok na ito. Kumakatawan sa iyong problema, sakit o karamdaman o pangangailangan, personal, family problem, lubog ka sa utang, that is mountains of problem. Cancer is mountain of problem. Pag meron kang pananampalataya, utusan mo ang bundok na ito ng problema sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, na pumunta sa gitna ng dagat, hindi ka mag-aalinlangan, bagkus mananampalataya ng sinabi mo yung magaganap ang iyong sinabi. Mark chapter 11, verse 23. If you have faith like a mustard seed, you can command these mountains to be removed and be cast into the midst of the sea, and do not doubt in your heart, but believe that whatsoever you confess, whatsoever you command, it shall come to pass whatsoever you say. There is a miracle in our mouth. Ngayon, as I end, the name of Jesus, hindi lang ito merong kapangyarihang magligtas. Hindi lang ito may kapangyarihang tayo'y palayain sa tanikalan ng kasalanan at tanikalan ng dyablo. There is miracle in the name of Jesus. Meron pong himala sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ni Brother Eddie kanina, itinestify ni Pastor Joby, nung inihagis yung granada, ang sinabi lang ni Kuya Ed, Jesus. Malimit ho kaming nagdadrive ni Reseline. This is the Reseline nyo. Minsan, may mga abusive driver, muntik na kaming mabangga, mga motorcycle or kotse, nakakapreno naman, pero ang sabi niya, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pag lumilindol, in Jesus' name, in Jesus' name. Yung mga biglaan, in Jesus' name. If you declare that word, and you are a child of God, you have, that name have power. Pero hindi ka pa anak ng Diyos. Ang pangalang yon ay hindi pwedeng mag-produce ng miracle sa buhay mo. Kailangan ang gagamit ng pangalang Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Naalala ko bigla si St. Paul sa Acts, sa Book of Acts. Nakita nung mga tao nagpapalayas na ng demonyo, nung mga anak ni Seba, sabi ni St. Paul, in the name of Jesus, get out. Lumalayas ang mga demonyo, gumagaling ang mga may sakit, pag siya'y nanalangin, naghihimala, using only the name of Jesus. But one time, absent si St. Paul. May pinuntahan. Merong inalihan ng demonyo. Yung mga usisero. Pero hindi sumasampalataya kay Jesus, nakikinig nila, ginagamit yung pangalan ni Jesus. And they try to use that name. Baka sakaling may power din sa kanila. Kaya sabi nung anak ni Seba, sa pangalan ni Jesus, na ipinapangaral ni San Pablo, lumayas ka! Hindi lumayas yung demonyo, sumagot. Sabi dun sa anak ni Seba, Hoy, si Pablo kilala namin. Si Jesus na kanyang ipinapangaral, the name above all name, kilalang kilala namin. Pero sino kang magpapalayas? Magkamukha lang tayo. Magkamukha lang tayo. Ano po ang nangyari? Lumipat ang masamang espiritu dun sa mga anak ni Seba, nagkaroon ng fear of God. Sapagat nakita nila, hindi pala basta-basta pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus. Pero ngayong araw na ito, in few minutes, gagamitin natin to, bobombahin natin ang throne of God with prayers using the name above all names. Pangalang mas mataas sa pangalan ng problema, mas mataas sa cancer, mas mataas sa sickness or disease, mas mataas
sa financial problem, anumang stress, meron kayo, ang taas ng inyong stress level, uminom kayo ng mga pills para matulog. Hindi kayo volume 5, hindi kayo kaya, volume 10, hindi rin kayo kaya. Ang taas ng dosage, you cannot sleep. Why? Gusto niyong makatulog? You call the name of Jesus. This name is powerful enough para bigyan kayo na mahimbing na pagkatulog. Why? There is miracle in His name. Sabi ni Jesus, Matthew 28 verse 18, sabi niya sa mga alagad, all power is given to me in heaven and on earth. All authority or power in heaven and on earth has been given to me. At ano ang kanyang sinabi? Go therefore to all the nations. Teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe everything that I have commanded you. Ano ang kanyang tagubilin? Verse 20, Matthew 18, Lo, I am with you always, even to the end of the world. Sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay sa akin ng aking Ama. Short of saying, ito naman ay ibinibigay ko sa inyong mga mananampalataya. Humayo kayo sa buong mundo. Gawin yung disipulo ang lahat ng bansa, meaning to say, let us share the gospel to all the people. Imbitahan natin sa church. Ito ang sinasabi ni Jesus. Mag-invite ka lang. Hindi mo kailangan magpatanggap. Imbitahan, punta ka sa aming live group, attend ka sa aming church. That is the Great Commission. At anong sabi ni Jesus, ako isasama sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lahat ng kapangyarihan ibinibigay ng Diyos sa atin. Inulit sa Mark 16, verse 15 to 16. Sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ang sino mang hindi sumampalataya ay parurusahan. Verse 17, at ito ang palatandaan na makikita sa mga sumasampalataya. Ito ho ang good news ko sa inyong lahat. Kahit kayo ay unang beses nakadalo sa JIL, pero in few minutes, kikilalanin mo si Jesus as Lord and Savior of your life. Ang pangakong ito ng Diyos ay para sa iyo na sumasampalataya. Sabi ni Jesus, ito ang palatandaang makikita sa mga taong sumampalataya sa akin. Sa pangalan ko, magpapalayas ka ng demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng problema, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan ng pag-asa. Lahat ito yung mga demonic spirit manifested in a physical form. Saan nyo ng cancer? Saan nyo ng problema? Problema sa pera, sa negosyo, sa asawa. Lahat ito yung mga demonic spirit. May pangalan. Demonyo ng problema sa sakit o cancer. Cancer of the blood, cancer of the bones. Tinanggihan ka ng doktor. Sabi ni Jesus, palalayasin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ko magsasalita ka ng wikang makalangit. Sa pangalan ko matunga ng ahas, makain mo ng laso na hindi sinasadya. Hindi ka mamamatay. We have immunity in the name of Jesus. Ano pa ang sabi ni Jesus? Sa pangalan ko, ipapatong lang ang kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Mamaya po, kung kayo nangangailangan ng anointing of healing, meron kayong sakit, anything, o ang inyong mahal sa buhay may sakit, kayo ho ay tatawagin ko pamula sa inyong kinukupuan habang umaawi tayo. Lumakad po kayo rito papunta sa harap. Huwag po kayong mahiya. Ipapanalangin po namin kayo in obedience to God's word with anointing of oil. In James chapter 5, beginning verse 11 to 13. Sabi ni James, is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church, anointing him with oil in the name of the Lord. If he has committed sin, he will be forgiven. Sabi ni James, ni Santiago, meron bang may sakit sa inyo?
ipatawag ang matanda ng iglesia, ibig sabihin, yung mga matatagal sa pananampalataya, pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kung siya'y nagkasala, siya'y patatawarin, siya'y ibabango ng Panginoon, ang may sakit ay pagagalingin ng panalangin may pananampalataya. We are not the healer. The healer is Jesus. We just apply what He promised in His Word. Kulang po ang oras to testify to all of you. Countless unimaginable miracles na ginawa ng Diyos sa Jesus is Lord Church Taiwan for the last 26 years. Grabe, ang mga cancer natutunaw, yung mamamatay na, nabubuhay na maguli. Why? God is not a respecter of person. Kaya po, hindi po ako natatakot. Naalala ko doon sa train station few years ago, lagi tayong may healing and deliverance service. Sumisigaw si Sister Reselyn. At sinasabi niya, sa isang linggo po sa lugar na ito, dalhin niyo lahat ang may sakit, kahit yung tinanggihan ng doktor. Sabi ng doktor, walang pag-asa, dalhin niyo rito, sapagat pagagalingin ng Diyos. Alam niyo ho, pag uwi namin sa bahay, sabi ko sa aking asawa, Mami, sa susunod, wag mo nang sabihin yung mga tinanggihan ng doktor. Paano kung hindi gumaling? Eh di, lalabas na, bulaan tayo. Ako ho ay medyo, because of human weaknesses, parang natakot ako. Abe, tinatawagan yung mga tinanggihan ng doktor mga mamamatay na, mga terminal na. Nakahanda na ang kabaong at ang paglilibingan sa sementeryo. Dali nyo rito! Sabi ko sa kanya, wag mo na sabihin yan. Sabihin mo na lang yung may sakit. Nawalan ho ako ng faith. Pero sabi ho ng aking may bahay, ni Sister Reselyn, bakit? Are you the healer? Are you the healer? Nung marinig ko ho yung salitang yon, para akong binusa ng malamig na tubig. At nakita ko ang sarili ko, hindi nga pala si Edgar Baldoria ang manggagamot, it is Jesus. It is Jesus. Hindi po mga pastor ang nagpapagaling ay si Jesus by the power of the Holy Spirit. Kaya po sabi ng Bible, ano ang sabi ng Bible? Ipapatong lang ang kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Mark 16, verse 18. Ano po ang sabi ng verse 19 and 20? 19 and 20. So then, after the Lord had spoken to them, he was received into heaven and sat down at the right hand of God. Ano po ang sabi ng verse 20? Ito ho ang maganda, Mark 16 verse 20. And they went out and preached everywhere. They went out and preached everywhere. The Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Sila'y nangaral at ang Diyos ay kumilos sa kanila at lahat ng kanilang mga ipinapanalangin nagkakaroon ng kasagutan. Ngayong araw na ito, do you want to receive anything from God? You are down, problematic, hopeless. You do not know what to do with your life. Sumasagi sa isip mo ang mag-commit ng suicide. O sirain ang sarili mo, maglasing, mambabae, manglalaki. Sabi ko ho nung nakaraang linggo, ang marami addicted to womanizing. Paano pag lalaki, kako? Addicted to manmanizing. Kasi manmanizing, womanizing.
Ako ho'y nagpapatawa lang. Kasi masyado na tayong serious. Ang punto ko ho, anything you want from God, because you honor the Lord this morning. 1 Samuel chapter 2 verse 30, kinot ni Pastor Flor, those who honor me, I will honor. Ang nagpaparangal sa akin, pararangalan ko ang sabi ng Diyos. The only hindrance for you not to receive your miracles today is no longer the devil. Our greatest enemy in life, for us not to experience the power, the blessing, the anointing of the Holy Spirit is no longer Satan. Because Satan is eternally defeated po on the cross of Calvary 2,000 years ago. Ang hadlang para hindi ka pagpalain ng Diyos ay ang iyong sarili. Minsan, punong-puno tayo ng pride and arrogance. Ayaw mong isuko ang buhay sa Panginoon. Panginoon, isinusuko ko 50%. Yung 50 ako muna. O sige na nga, Panginoon, 80% na. Pangalawang dalo ko na sa jail to 80 na. Yung 20 akin muna ha. Kasi hindi ko basta mabitawan yung kasalanan Nag-i-enjoy pa ako, Panginoon Sige na nga, 90%. 10% kanya pa rin. Hindi makakilos ang Diyos. Why? Isaiah 59 verse 1 and 2, the Lord's hand is not too short that it cannot save you. His ear is not dull that He cannot hear you. Ang kanyang kamay hindi maiksi para hindi kanya mailigtas. Ang kanyang tenga hindi naman bingi para hindi niya mapakinggan ang iyong mga panalangin. Ang kasalanan sa iyong puso ang naghihiwalay sa iyo at sa Diyos, kaya hindi kanya marinig at mapagpala. Sabi ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, God will not hear me. Kung merong kasalanan tayo sa ating puso na itinatago, hindi tayo pakikinggan ng Diyos, umiyak man tayo ng umiyak, lumuhod man tayo at maglupasay, pag may kasalanan, isuko natin sa Diyos ang kasalanan. Brother Edgar, grabe ang gawa kong kasalanan. Ang kasalanan ko, gasin laki ng barko sa pier. Marami akong niloko, marami akong inutangan, tinakbuhan ko, kaya nga ako nalipat na sa iba-ibang city, kauutang Hindi ko mabayaran. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ay gasin laki ng karagatan ng Pacific Ocean. Amen? God can change you. God can transform you. God can use you. God can restore the glory of God in your life because the name of Jesus is the name above all.